Pila ka buok bungol ang miduol ni Hesus. Sa atong ebanghelyo karon ba pila ka buok bungol ang niduol ni Hesus? Usa o daghan? Usa ra oy na gibutang dire, usa ka tawo bungol ug amang wagid mo na minaw. Mga bungol gid mo no. Physically nga bungol ug amang usa ra ka buok, pero daghan ang mga bungol sa ilang kasing-kasing ug huna-huna. Kay pag-ingon ni Hesus, ayaw mog panabi niini, purti manoon nilang panabi, pasabot wa sila ng minaw ni Hesus. Lingay mong tupad, ing nakusog ba kang maminaw ni Hesus o bungol ka? Ay namanggoy duha ka klase sa bungol, na ay bungol gyud nga masakiton, naasay nagpabungol-bungol, naasay amang nga amang gyud, naasay nagpaamang-amang. Nya kining nagpabungol-bungol bisag makadungog o kining nagpaamang-amang bisag makasulti, dili na way gahom ang Ginoo sa pag-ayo ana. Wa gi gahom. Ingon man gyud, nothing is impossible with God, pero ang imposible sa Ginoo kana gyung iyang usbon ang atong desisyon. Kung desisyon gina nimong di ka maminaw, di gyud ka pugson sa Ginoo. Bisag magsigi pa kag simba, bisag magsigi pa kag misa, bisag magluhod pa kag ikaspultahan nga ripadong sa tubangan, basta desisyon gina nimong magpabungol-bungol, bungol gyud ka. Mo na siya. Mo na unsa may importante kani gyung hikap ni Hesus, touch of Jesus. Magpahikap ta ni Hesus. Mo na dire iyang gihikap ang dunggan ug ang dila. The touch of Jesus heals every sickness and infirmity, or every sickness and infirmity. Basta magpahikap ta. Sige, lingay mong tupad ing na magpahikap kang Jesus. Sige, magpahikap ka. Kinsa dinhi ang gusto hikapon ni Jesus ta sa ngamot. Sige, atong soya na. Sa unang pagbasa, si Solomon, sa gahapon na pagbasa, continuation man kaduha siya bisitahan sa Ginoo o gihangyo nga dili na siya magsimbag mga Diyos-Diyos. Apan si Solomon nagpagahi siyang ulo, ni padayon gid siya simbag mga Diyos-Diyos. Mao na nga sa atong unang pagbasa karon, giingnan na ni propeta Ahiyas ang kadtong si Jeroboam o sa tingali ni sa iyang mga sumusunod nga ang kuna ang napo kabahin kay hapit na langkaton ang gingharian ni Solomon. Nagpagahi mas ulo bisag gipakitaan sa Ginoo, kay gusto gyud ni Solomon ang iyang gusto mo'y matuman. Sige, kamong niisas kamot og hikapon ros ni Jesus ang inyong kasing-kasing og hunahuna nga ipabaligya ang tanan ninyong katigayunan ug ang halin ipalit ninyo og slat. Musugot mo, kinsay musugot asa kamot? Ang niisa ang wa say katigayunan. Panabla man ang inyo. Oy, natanawa. Ayaw lang, Lord. Oy, ayaw lang na, Lord. O, di ba? Maan naman ta. Kay inighikap sa Ginoo, iya kang ayuhon. Ayuhon niya ang atong mga attachments. Iya na nang wag tangon. Kay
Sakit ba yan na? Illness ba yan ng attachments? Illness. Kanang attach kay kas imong bana, attach kay kas imong asawa, sa imong anak. Di nakaganahan maminaw Ginoo eh. Oh, kung attach kay ka, di ka ganahan maminaw Ginoo. Labi naghunghong nimong Ginoo, pasaylo ala na imong bana, bisag na ngabit, bana ba yan na nimong, divorce. Nagyo ka. Di na namadaoy, ayaw lagi. Pasaylo ala nagkapituan, di ko. Di ba? Uy. Gisayon na lang mong magpahikap tas Ginoo, inighikap sa Ginoo sa atong kasing-kasing o hunahuna or sa atong lawas, himuo na niya nga maliwat niya. Maliwat ta niya. Pareha ba ng mga mekaniko, panalitan, mekanikos Toyota, o hikapo na nilang imong sakyanan, himuo na nilang Toyota car. Mo na, kung doon na gani kay sakyanan nga Ford, ayaw dadaan nga tos Toyota. Nga naman, inighikap nila ana, ilan ang himuong Toyota? So magdaga na imong sakyanan, mura nag-Toyota, di na Ford. Kaya nga naman, Toyota man sila. Pero ganha ka magpahikap sa yawa, sa imong kasing-kasing o hunahuna, himuon sa kasiyawa nga yawa. Maunang kusog na kay kang mupaghot, kusog na kay kang masuko, masinaho na kay kastanan, malawayo na kaayo, daw na kay kastanan, imbis sa una, manggihatagon ka, gipahikap man imo siyawa ang imong kasing-kasing. Pero ang Ginoo imong pahikapon, maliwat sa kas Ginoo. Gilinga imong tupad be. Yung na gusto kang maliwat sa Ginoo. Ano? Sige. Sus, og ang tanan pang nanimba, ang tanang Katolikos tibok kalibutan, og nangandoy pang maliwat sa Ginoo, wa tay gubot karon oy, wa say gubat. Mo, way nagkalisod. Siyunan ka ng mga 1.5 billion taka Katolikos tibok kalibutan. Mother Teresa of Calcutta gani, St. Francis of Assisi, pila ra to sila kabuok, sila si St. John Bosco o uban pa, St. Vincent de Paul, San Roque, purti manganing daghanas mga tao nga ilang natagaag kaayuhan, nga pila ra gito sila kabuok, maiha pras tudlo. Di ba? Pila kabuok tao ang natabangan ni Mother Teresa of Calcutta. Daghan. Pero kita mga Katoliko, sos, iwakli ang kamot sa Ginoo. Inighikap sa kamot sa Ginoo, iwakli. Nang litan, ikagabi mo hikap imong bana. Unsa man ang kamuta sa Ginoo o sa imong bana? Asawa. Bana? Uy, sa Ginoo na. Nga naman. Mao man na ang presensya sa Ginoo ang bana. Nagi-specify man gyud na diha sa Ephesians chapter 5 ba na? Colossians chapter 3 ba to? Niingon, mga asawa, sunda ang inyong bana sa tanang higayon, sama nga ang simbahan nagsunod ni Kristo. Kay ang bana maoy pangulo sa simbahan o sa pamilya. Nya, sundon kuno nimo imong bana sama nga nagsunod kas Ginoo. Oh, di ba? Ighikap sa bana may dayon ka. Yan ang kamot sa Ginoo ay. Oh, so good dayon ka. Di ba? Oh, imo mang iwakli kay ang yawa mangwakli mo na Ginoo. Moingon mo nang yawa ay pahikap ana. Hasol. Away dayon, bungkag dayong pamilya. Di ba? Mao na unsa may paagis Ginoo sa paghikap nato, dili ka nang hikap gyud nga aktual. Ang unang ihikap sa Ginoo nato mao ang iyang mga pulong. Maunay mo paabli sa atong dunggan o sa atong bakba ang pulong sa Ginoo. Maunay makapalihok sa atong mga kamot o mga tiil sa Dios non nga paglihok basta
atong tugutan nga ang pulong sa Ginoo ba mo sud sa atong kasing-kasing o hunahuna. Mao gid na importante ang pulong sa Ginoo. Ikaduha, ang buhat sa Ginoo. Ang buhat sa Ginoo makapatouch gyud na nato, pragoda nang ako ngadto ko sa Gasas Gugma. Sa una magbisahan ko dito, nagtigom ang mga madre ni Mother Teresa og mga rugby boys, rugby girls, ilang tigomon nya ingon sila, Pader, magmisa. Inigmisa nako, kadaghanan di maminaw, yabag kay mga otok nya inighuman na mog misa, dadon day nila ngadto sa atong ilang kiosko, ila day yung pakanon nya padua-dungaon nila. Ako nga nagtan-aw nga gitigom nila ang mga adik, mga batanon, mga batang adik naara nagpuyo sa mga kilid-kilid. Na-touch ko buhat man as Ginoo, whatever you do to the least of your brethren, you do it to me. Di ba? Nganong nangatog man mo? Di, wa mo matouch ana. Hardened heart kita usahay. Ano? Mingon ka, Mother Teresa lang to. Ako tug lang ko. Di ko ana. Haso lang. Di sa ka ma-inspired nga mukuha sa kag usa ka adik dadon nimo sa inyong balay. Ha? Wa ka ma-attracted na tinuod no magdasa kog usa ka adik sa amo no o mga duha ka buok akong pakanon ana. Nangatog lang. Wa matouch mo buhat sa Ginoo. Nasa mga madre nga nagtigom og mga gahimo og welcome house para ana mga prostitutes nga nang nagtindas ilang lawas dihas kadalanan kada gabi. Maluya man na sila ini kabuntag. Gi-welcome sad sa mga madre. Nasa sila balay nga adto lang matog, adto mukaon, adto maligo. Ikagabi na sad balik na pud sila sa karsada. Wa gyud ingnas mga madre nga hunong mo. Pero dunay magrosary sila ikalas 3 na asay ipaambit nga mga pulong sa Ginoo. Giimbitar ko several times nga muadto aron muhatag og paambit. Ang uban maglingog-lingog ana, ang uban muhilak. Pero hindi kagabi balik lang gyapon ngadto. Na-touch po ko ana gyapon. Kataas sa pailom sa mga madre nga nidawat aning niang usa ka tawo, nakasabot kay sila aning usa ka tawo, usa ka babae nga naghimo og buhat nga salawayon apan mauni ang iyang gitawag og coping or survival action or action for survival aron mabuhi. Pero doon nagiuban nga ning biya gyud, ning biya. Ilasang dadon ngadto sa ilang balay formation house adto didto tagaan og mga healing, medical og spiritual. Gidana sa ko ngadto sa mga madre, hatag sa ko didto talk ana. Muhago ka anang buhata, lisod Pero ngano man kay ang mga madre gihikap tong ilang kasing-kasing sa Ginoo nga whatever you do to the least of your brethren, you do it to me. Muna ug na ganitay problema ingna dayong Ginoo, Lord, hikapa ang akong kasing-kasing, hikapa ang akong hunahuna. Kahibaw ko nga ang imong touch, ang imong hikap can change everything. Maka bag-o ba? Dinibitas ato daghan kay gipanghikap sa Ginoo ang kasing-kasing og hunahuna na malit gyud slots. Pero naa sa sigig simba wa gyud bisag unsa og hikap sa Ginoo wa gyud mausab kay nga naman pusong bato, no? Pusong bato. Pila na may gihikap sa Ginoo nga kasing-kasing og namalit og slots. Uminto nagjutay ang atong Healing Joy of Santo Niño, HGSN,
naabot nag 23,874 atong halin, naapay 1,126 slots nga available, tag 100 pesos per slot. Ato ning hotdog palit Bernice Maron, Sabado, labing dugay, Domingo, hotdog ni natog palit ha, HGSN. Kaya ato naman yung nagamit, mo refund lang tagamay sa atong nagasto. So 1,126 na ni katag 100 pesos, gamay na lang kayo. May tag na daghang hikapon sa Ginoo ani nga kasing-kasing si arog wa gyud tag 100 diha. Di asay tag 500 SBF dag para sa atong kumbinto. Nahabot na sa 10,200 atong halin, na pay 49,800 ka slots nga available. So atong pakpakan ang namalit niini. Salamat kayo. Salamat sa nagpahikap sa ilang kasing-kasing. Naman gani gyoy kana bang pobre gid ba? Disable pa gyud. Nya ni text siya, Father, ako yung paningkamutan kada buwan makapalit gyud ko og slot, pero usahay lang kay di man ko kalakaw, way makahatod ngadto sa kwarta padala, mo nang di ko kapadala. Yawa ning disable, no? Mo palit mag-slot. Ni ano yung mga able kayo? Magsigir, mag-agi-agi sa Palawan or sa Imluelier. O na, depende gyud kung magpahikap tas Ginoo. Healing happens when we submit ourselves to God, to Jesus. Unya dili unta ta mo resist sa iyang pag-ayo nato, hinunua i-welcome nato ang iyang healing touch. Pero timan-i ang gusto ni Jesus, inighikap niya nato maliwat ang atong kasing-kasing, ang atong hunahuna ug ang atong lawas ngadto niya, dili ngadto sa yawa.